Okay, magandang araw sa inyong lahat. So, ang pag-uusapan natin ngayon are first few things na kailangan nyong gawin sa pagsisimula ng pag-aaral natin ng Revit. So, ito yung ating welcome screen na makikita natin. Pag in-open natin yung ating Revit, we have this open. Ang ginagawa nito is pag click mo to, pupunta siya doon sa mga folders na pwede mong pagbuksan nung existing na Revit na project mo. Okay? And then we have this new den. By the way, meron kayong dalawang parts dyan, which is yung models and families. So yung models, ito yung mga ginawa nyong mga Revit models ninyo. And families are those ginawa nyo na mga parang mga components nyo or yung mga ginagamit natin na 3D objects sa ating Revit. Okay, so from there, you have yung open na sinabi ko kanina and yung new. Dito naman sa new, pag click nyo to, lalabas itong table na to, lalabas tong window na to. And then, pag click mo tong pababa, magkakaroon yan ng madaming mga template. So, ano na yan, standard yan sa ating Revit itong mga to. Pero pwede pa rin ninyong tanggalin it kung hindi nyo naman masyadong nagagamit yung mga templates na ganito. Meron din kayo makikita dito none, pero I suggest na wag nyo nang gawin to kasi it will save you time kung gagamit kayo ng template talaga. Ang none kasi is parang magsisimula ka ulit agad, magsisimula ka from the scratch na walang template talaga. So medyo mahirap 'yon. So kung hindi mo naman kung gusto mong kung gusto mong gumawa talaga ng from the scratch, gawin mo din. Pero as an advice, mas okay kung talagang dito ka sa mga template na to, and from there pwede mong gayahin and i-save as your template din. Okay? And then we have create new project or project template. Itong project template is pwede mong gumawa ka dyan, architectural template yung kunin mo, tapos create new project template. Pwede mong gawin yon later on. Pero that will be a different na pag-uusapan na. Okay? So, ito yung new project natin. Ganito din dun sa sa families natin. So, cancel natin 'yan. Then dito mag-open ka ng families mo. Pero family editor lang din 'to. Pag inopen mo 'to, lalabas siya as a family editor. Then cancel natin 'to. And then from new families, pag click ko 'to, magtatanong siya nung mga kung what kind of family ang paglalagyan mo. Okay? Kung hindi mo pa alam kung anong what kind of family yung gagawin mo, mostly ang ginagamit ko dito is itong mga generic models. Okay? So, pag-aaralan din natin yan later on. And then you have yung recent files. Ito naka-highlight to. Ito yung mga recent files na ginawa mo or nandito or mga na-open mo. And then Autodesk Docs, ito pag click mo to, online lang naman yan. Okay? Sa cloud sharing na kasi yan. And then My Insights, ito naman is ipinapakita niya dito kung ano mga pinagagawa mo dun sa Revit mo. Online din yan. And then you have yung mga What's New, Online Help, Community Forum, at saka Customer Support. Ayan. Okay? Pag gusto mong magkaroon ng support from the community, click mo lang yan. Okay? And then from there, we can now create, open tayo ng new, and then click natin yung architectural template natin. Okay? And then click OK. From here, bubungad sa inyo itong pagka dami-daming mga mga buttons na to. May mga wall door, mga ganyan. So, pero ang uunahin natin muna is yung options niya. So, we go to File, and then we go to Options. Dito kasi yung inuuna. So, makikita mo dito from General. So, magkakaroon ka ng itong notification na to. Save reminder interval. Ibig sabihin nito, mag-pop up yung save reminder mo na kailangan mo na siyang i-save for 30 minutes. Okay? Pwede mo din palitan to from 15 minutes to 1 hour, 2 hour, 4 hours, and no reminders at all. Yun yung mga and then synchronize central reminder interval. Ito naman is pag
meron kang central model from yung server. So parang sabay-sabay kayo gumagawa doon sa isang model na naka-centralize siya in the server. Okay? So pero kung ikaw lang yung gumagawa, hindi to gumagana. Okay, and then yung username na nilagay mo sa yung Revit. Okay, and then journal file cleanup. Ito is pag anong tag doon pag naki-clean up siya doon sa computer mo kasi nagbi-build up yan ng memory. Okay, and then delete journals older than 10 days. So pag after 10 days hindi mo na masyadong nagagamit or na siya, hindi na siya superseded na siya, i-delete niya yan. And then work sharing update frequency. Ito naman is every 5 seconds yung nakalagay dito. Frequency yung work sharing. Pag share mo siya dun sa sabi nating BIM 360, mga ganon, nag-update yan. Okay? And then view option, default view discipline. Kung gusto mong palitan yan ng architectural, pwede plumbing, ganon. Pero etong coordination kasi, ito yung ginagamit natin sa BIM kasi mas centralized siya in the architectural engineering and construction industry. We have yung user interface then. Ito is yung mga tools and analysis natin. Ito yung mga yan. Nakikita nyo dito sa may taas, yung mga yan. Okay. Ang mangyayari dyan, pag tinanggal kong structure tab na to, saka still structural analysis tab na yan, if in-click ko yan, and then, click okay ko to, mawawala yung structural tab natin dito. Okay, ito itong part na to. In between ng architecture at saka systems natin dito. So, balik tayo doon, options, and then, dito sa user interface, i-click ulit natin yan, and then click OK natin yan, babalik yung structural natin. So, kung gusto nyong tanggalin yung mga ibang hindi nyo na magagamit, halimbawa, architecture lang yung ginagagamit nyo most of the time, pwede nyo tanggalin ditong structural, steel, precast systems, ayan mga yan. Itong mga to lang. Pero yung insert itong mga to, hindi ko alam tignan nga natin kung matatanggal mo din yon. User interface, masking, hindi mo to matatanggal yung mga ibang hanggang dito sa my systems. Ito pwede mo tanggalin yung mga yan. Okay? And then customize yung ating keyboard shortcuts. Okay, ito. Pwede mong i-customize. Okay, pero mas advice ko na wag niyo lang galawin yan kasi standard na yan ng Revit. Kung may gusto man kayong palitan dyan, mas okay kung mapag-aralan nyo pa muna yung mga shortcuts ng ating Revit. Okay? And then we have yung double click options natin. Ibig sabihin nito, pag double click nyo isang model or any entity, yun yung magiging kakalabasan niya. Pag click natin tong customize, so ibig sabihin pag click mo yung double click mo yung family, is lalabas siya as ma-edit mo na siya. And then yung mga sketches natin, so na element, so ma-edit mo yung element. Yung mga inside views, itong mga to, pag double click mo, mag-activate yung view na to. Halimbawa, itong view na to, cancel natin yan. So, ibig sabihin nito, itong part na to, this is somewhat like, sabihin natin right side view, or east view. Ito, nandito. East view, ito siya. Pag double click ko to, lalabas yung ating east view. Okay, pag balik tayo dito, pag click mo itong part na to, itong sa harapan niya, itong arrow na yan, pupunta siya sa west. Okay, same as dun sa north. Lalabas yung north na elevation natin, and then sa south elevation natin. Ganon yung ibig sabihin ng ating customize yung ating mga double click natin. Tooltip assistance. Okay, eto lang naman yon. Yung question mark yata na to. Ayan. And then, enable recent files list at home. Nakaklik lang naman yan. And then others. Ribbon switching. Hindi naman na natin kailangan palitan yung mga yan. Okay, we go on sa colors. Okay, dito pwede kang mag dark and light colors. Pag click mo to, magiging puti yung ating light colors. Ito.
Magiging light color siya. Okay? And then, pag pinalitan mo siya ng dark colors, okay, magiging black yung ating ano. Pero dito sa Revit, mas advice ko na puti yung gamitin natin kasi kung minsan pag pumupunta ako dito sa may 3D model natin, nag-iiba yung kulay nung ating model kasi black. So, yung mata natin kung minsan din nadideceive dun sa black color. So, mas okay na itong options na to, itong sa colors natin is light siya. Okay? Background is white. Okay lang yan. Selection, ito yung mga sinelect mo. Okay? So, pag pinalitan natin to ng kulay, yung palitan siya ng kulay, sample lang natin. Asan ba yung kulay nito? 0, 5, ito. Pares pa sila? Hindi. Cancel lang natin yan. Okay, pag pinalitan mo kasi itong mga kulay na to, ito, mas sanay ko kasi yung mga kulay na ganyan. So, hindi ko na siya papalitan. Pero itong mga kulay na to, pag clinic mo to, itong kulay na, itong kulay niya yan. Pag sinelect mo siya, itong kulay na yan, nag-highlight siya. Itong kulay na to, yan yun. So, kung ayaw mo yung mga kulay na yan, itong mga to, ayaw mo itong mga kulay na to, okay, pwede mo silang palitan. Alert, ito pag may nagpa-pop up na notification na nag-alert or may mga constraints siya na hindi mo magalaw, yellow yung lalabas. Pag nagka-calculate siya, ibig sabihin pag may ginawa kang analysis, green ay violet yung lumalabas. Pag sa river editing naman, ito naman sa structural naman, green yung lumalabas. Okay? Then we go to graphics. Itong mga to, itong view navigation performance natin, chinecheck ko lang din lahat yan. Okay, yung temporary dimension text appearance natin, temporary lang yan, pero adapt naman siya pag i-zoom in, zoom out mo yung ating text dimensions. Text and dimensions, okay? Yung background is transparent. Itong mga temporary na mga dimension text natin. Hardware. Punta tayo sa hardware. So, dito sa video card, naka-GTX 1660 ako. Okay, so naka-check naman lahat yung ating so okay naman yung ating hardware. And then, itong use hardware acceleration, i-check nyo palagi ito para gamitin nung inyong computer yung ating video card. Kasi pwede, pag in-uncheck nyo to, yung native na motherboard na GPU yung gagamitin niya, medyo baka bumagal yung ating Revit. Okay? File locations. Ito. So, etong mga construction, architectural, structural, mechanical, pag titingnan nyo to, parehas na parehas sila dun sa ating, pag bumalik tayo dito, pag nag-new ako, so, parehas sila dito. Yan. Kung may tatanggalin ako dito, isang template, okay, mawawala dyan. So, balik ako dito, file, options, file locations, sabihin natin tanggalin ko yung sa systems na template. Ito. Or sabihin ko na lang, hindi ko na lang tatanggalin. Itaas ko na lang. Itaas ko siya. Kasi sabihin natin, siya yung lagi ko nagagamit. Itataas ko siya. Ayan, click natin. So, up, down lang naman yun. Tapos yung plus, pag gusto nyo magdagdag ng another template. Okay? Pag tinaas ko yan, okay. Pag balik ko dito, new. So, nakita nyo, systems template na yung nandito sa my template file natin. Na pinakaunang-unang lalabas. So, ganun yan. Balik tayo dito. File, options, and then dito sa file locations. Okay. Halimbawa, magdagdag naman tayo ng ating template. And plus natin yan. Ito. View. Tools. So, hindi ko makita dito yung ating mga templates. So, hanapin natin siya. Magkakaroon tayo ng konting basic na computer knowledge. So, balik tayo dito.
So, pag hindi lumabas yan, click nyo to, view, ay ito pala. View, show, and then hidden items. Ito, click natin itong hidden items na yan. So, lalabas yung ating program data dito. Yan, itong program data na yan. So, pag bumalik tayo dito, dapat meron na siya. Ito ang program data na yan. And then, nasaan yun? Autodesk Revit 2025, Autodesk Revit 2025. Ito. And then, you have your templates. Ito. Templates. So, kunin natin yung sa English. Yung English Imperial kasi yan yung inches at saka feet yung ginagamit. Itong English na to na walang Imperial is yung ginagamit is yung metric systems. So, click natin yung metric systems. Then, lahat ng mga template yun nandito. So, sabihin natin kuha tayo ng default na metric. Ito yung click natin yan. Open. So, lalabas siya dito. Ngayon, pag in-okay ko to, pag pupunta ako dito sa my new models, okay, pag-click ko dito, meron ka ng default metric. Okay. So, anong pagkakaiba niyan pag browse natin dito? So, pag browse ko to, and then punta ako dun sa, sabihin natin, residential na template, open ko yan. So, meron siya dyan, click OK. So, ang pagkakaiba niyan is, pag close ko tong template na to, okay, pag close ko tong template na to, close ko yan, okay, wala na yung template, ginamit natin yung template na yon. Pag bumalik tayo dito, and then click nyo natin, mawawala yung residential na yon. So, kung gusto nyo palagi, or palagi nyo siyang ginagamit, dapat nilalagay nyo siya dito sa my template file. So, sinesave nyo siya dun sa options natin. So, let's move on. File, options, and then dito sa file locations. So, mga default file users, ito pag nagsasave kayo na na hindi kayo lumalabas or hindi nyo pinapalitan nyo yung save, pinagsisivan nyo, automatic pupunta siya dito sa my path na to. Okay, yung sa family template natin, okay, ito yon. So, ito din yung nakita nyo. So, dito din siya. Nandito din yan. Root path, 4-point clouds. Ito pag naka-cloud yung inyong model. Okay, dito siya nagsisave. Then we have yung system analysis workflow natin. Ito naman is pag nag-analyze kayo ng mga, sabihin nating structural analysis or HVAC analysis, dito siya nagsisave. Okay, places, pag click mo to, kung saan yung ating library na ginagamit, na mga ginamit dito. Yun. Okay, metric library yung ginamit natin. So, yun yung standard na ginagamit kasi natin. So, yun yung gagamitin natin. Okay? So, cancel natin yan. And then, we have yung rendering. Pag nag-render kayo using yung ating, yung na dito sa may Revit, okay, dito siya lumalabas. Nagsisave dyan. Pag sinave nyo siya. Okay, ArcVision Content Manager, hindi na natin dyan. Itong mga to. So, hindi ko kasi nagagamit to kasi individual lang naman yung license natin. Okay? Check spelling, parang sa Word yan. Check yung spelling pag naglagay kayo ng mga pangalan ninyo. O yung mga name, words. Okay, so yung main dictionary natin is yung American English. Okay, itong mga to, hindi ko na alam kung ano yung mga yan. Okay, so I just leave it there. Steering wheels. Itong steering wheel natin is parehas siya nung pakita ko na lang kung ano yung steering wheel natin. Steering wheel natin, nagagamit natin siya in the 3D and then lahat ng plans at saka section, elevations natin. Okay? So, pag dito sa level 0 na to, itong steering wheel na to. Pag click mo yan, lalabas to. Okay? So, pwede kang mag-pan. Pag click mo to, pwede mong i-move yan. Okay? And then, pag click mo yung zoom, pag nakaklik pa rin yung left button nung mouse mo, pag minove forward mo siya, mag-zoom yan. Tapos pag minove back mo siya, yung mouse mo is mag-zoom out. Okay, and then rewind, ito is pipiliin mo kung saan yung mga actions na ginawa mo kanina. Pwede mo siyang balikan. Okay, ganun.
Okay, close natin yan. Ito yung ating steering wheel. Then, balik tayo sa options. And then, dito sa may steering wheels. Okay, pag gusto nyo, parang maliit yung ating steering wheel or medyo hindi masyadong kita yung ating steering wheel, pwede nyo siyang palakahin. Okay? Pati yung mini wheel niya, okay, sabi natin large na lang. And then ito, sabi natin 75, and then 75. And then, click natin yung okay. And then, pag click ko to, lalaki siya. Laki. So, kitang-kita nyo na, hindi na siya nakakaduling. Okay? So, pero, ibalik na lang natin siya sa dati. 50, 50, and then ito is normal, and then normal. And then look tool behavior, invert vertical axis, pull mouse back to look up. So parang i-invert mo lang to. So parang magiging baliktad yung ating mga commands. Imbes na magzo-zoom in siya, magzo-zoom out yung gagawin niya. Okay, move parallel to ground plane. Okay, ito speed factor niya, hindi ko masyadong yung walk tool pala to, kung gaano kabilis yung kanyang lakad. So ito is magagamit mo tong walk tool na to dun sa 3D na scene mo. Okay, halimbawa punta tayo dito sa 3D, click ko tong steering wheel natin. So makikita mo dito may walk. Okay, so sabi niya kasi dito, the walk tool requires perspective projection. So wala pa kasi tayong perspective. So hindi pa natin siya maggagawan ng walk na animation. Okay, may mga zoom din, zoom, pan, orbit, mga yan. Okay, close natin yan. Then go to file, options, and then from steering wheels. Okay, naka-large pala. So, normal lang natin yan. Normal, and then 50, 50. Okay, click OK natin yan. And then, balik ulit tayo para ma-save kasi yan. Steering wheels. And then, zoom tool. Zoom in one increment in each mouse click. Always on basic. So, naka-off naman siya. So, hindi ko na ino-on. Okay, yung zoom tool natin. Okay, yung zoom tool naman, pwede mo namang gamitin yung mouse scroll ng pa forward at saka pa backward. Okay, keep scene at right orbit tool, okay lang yan. Okay, and then rewind history, save na siya current view. Turn off for better performance. Pag gusto mong mas mabilis yung computer mo, i-off mo na lang tong rewind history natin. Okay, view cube, itong view cube na to, ito yon, nakikita nyo to. So halos ganun din yung mga pares din siya dun sa steering wheel. Okay, pag click mo to, mawawala yung etong view cube na yan. So by default, ilagay na lang natin dito. So show in all 3D views. Okay, on screen position top right, eto. Pero kung gusto mo siyang lagay dito sa kabila, so top left. Pag inokay ko to, pupunta siya dito sa kabila. Okay, balik tayo sa options, and then view cube, balik natin to doon sa top right. Okay, view cube size automatic, pero kung minsan gusto mong large, okay, lagay natin large. Okay, click okay. So yan, lumaki siya doon. Okay, and then file, options ulit tayo dito sa steering wheel, sa view cube natin. Opacity 50%, pero kung gusto mo mag 100% para kitang-kita mo tong view cube na yan, click okay lang yan. So makikita mo na. Pero kung minsan kasi nilalagay nila yung opacity to 50% kasi nga kung minsan nakakaabala to dun sa view natin, especially kung sobrang laki na ng ating model. Okay, balik tayo dito sa options, and then view cube, and then automatic na lang natin yan, and then 50. Okay, when dragging the view cube, snap to the closest view. So ibig sabihin, pag drag mo to, mag-snap siya kung saan yung pinakagilid. Okay, fit to view on view change. Okay, so magfi-fit siya kung halimbawa may isang view ka dun sa ating paper model later on. Tapos clinic mo yon kasi ma-edit mo yun parang dun sa AutoCAD. Pag clinic mo yung view na yon, pwede mo siyang magalaw-galaw,
lalabas itong view cube na yan. So, yun yung ibig sabihin ng fit to view yung change natin. Use animated transition, switching views, hindi ko rin alam yan. Keep scene upright, pares lang din siya doon din sa steering wheel natin. And then compass, show the compass of the view cube, current project only. So, compass itong nasa baba. Itong north, west, east, ganun. So, if click ko yan, okay, mawawala yung ating north, east, west, south natin. Yun yung ibig sabihin nun. So, file, options, and then view cube. Then, show natin yan. Macros, okay. Ito kung meron kayong Visual Basic na knowledge. So, ito yung ginagamit natin pag nagkakaroon tayo ng mga repetitive na works or may mga sinasabi nating yung mga kailangan natin gawin ng paulit-ulit, naglalagay sila ng macros. Since wala naman tayong knowledge dun sa ating Visual Basics, hindi na natin gagamitin ito. And then cloud model, ito lang naman is yung ating pag nag-BIM 360 ka or dun sa OneDrive, itong cloud model na to. Okay? So, yan lahat yung sa options natin. Hopefully, nakatulong ako dun sa learning nyo, dun sa first na mga gagawin ninyo if you are learning yung ating Revit. So, hanggang doon na lang muna and have a good day everyone.